etong si Bato de la Rosa ay dinipensahan daw. Etong si BP Sara, mga kababayan, patungkol dun sa inaakusa daw ni Speaker Romualdez ng panggigipit, mga kababayan. So ngayon, eto, pakinggan po nating mabuti. Were so high at that time, feeling niya. Inakusahan pala etong si Speaker Romualdez na panggigipit at ginigipit etong si Sara. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Siya na lang, nag-iisa. Dahil sobra naman talaga yung panggigipit na ginagawa sa ating pangalawang Pangulo. Hindi matay tanga, amin, no? Na hindi natin alam yan. Sino? Who is behind all these committees? Di ba the Speaker of the House? Oh. At alam natin kung anong ambisyon ng Speaker of the House. Hindi naman siguro tayo magtatanga-tangahan dito. Senator, kilala nyo, well, ayun ang perception ng mga tao na medyo malapit nga kayo kahit kay VP Sara, although alam namin, mas malapit kayo dun sa father, no? Ano pong tingin nyo dun sa threat niya, yung inisyo niya, nung nagagalit siya nun kay Zulaika Lopez, eh? Ano po yung masasabi nyo dun sa threat niya na nag-contract daw siya ng tao na ipapapatay si President Marcos, First Lady Lisa, and Speaker Martin? May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag eto yung tinatanggi ni Sara, mga kababayan, o pakinggan nyo. pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil, hanggang hindi mo mapatay sila. Ano po yung tingin nyo doon? Kasi di ba itinatanggi yan? Di ba itinatanggi yan doon sa letter na ipinadala ni Sara doon sa NBI? Wala daw pagbabanta, mga kababayan. So ibig sabihin, hindi pala po pagbabanta yung sinabi ni Sara dito, mga kababayan, na ipatutumba niya itong si PBBM, si First Lady at saka si House Speaker, at hindi daw siya nagbibiro. Take note, mga kababayan, ha. Pagpatuloy pa natin. Emotions were so high at that time. Feeling niya siya na lang, nag-iisa. Nako! You can just imagine, no? You put that in the proper context, no? Humingi ka ng tulong. You are the Vice President of the Republic of the Philippines. You are the second highest official of the land. Humingi ka ng tulong na kung sana may makatulong sa sitwasyon mo. And yet, walang dumarating, walang tumulong sa'yo. So, ganun ang feeling niya. Kayo ba, mga kababayan, handa nyo bang tulungan at samahan yung tao na di umano nalustay ng kanyang opisina yung pera ng mamamayan at hindi marunong magpaliwanag? Sasama ba kayo sa ganung galawan? Sa ganung gawain, mga kababayan? Willing ba kayo sumama sa ganon? Pagtatanggol nyo pa rin kahit alam nyong may mali na? Kasi, mga kababayan, alam nyo yung mali dito, yung hindi niya maipaliwanag kung saan napunta ang pera ng mamamayan. Yun ang mali. Kaya siya kini-question at tinatanong at pilit na pinatutuga ng taong bayan. Saan mo ba kasi dinala para matapos na yung isyong yan? Ang problema, mga kababayan, saglit na ipaliwanag po niya, marami siyang mga drama na ginagawa na hindi maintindihan ng marami sa mga kababayang Pilipino natin dahil nga sa naghahangad ang taong bayan na masagot sana. Kaso puro drama, pagbabanta, pagmumura, yun ang lagi niyang isinusuklay sa taong bayan. Sa kabila ng kagandahang loob na ginawa sa kanya ng mamamayan nung nangangailangan siya ng boto ng taong bayan. So ngayon, kayo, handa pa rin ba kayong sumama? Sa ganon, mga kababayan, na hindi na nga maipaliwanag kung saan dinala yung pera, marami pa mga drama na ginagawa. Willing ba kayong sumama sa ganon? Diba, ipagpatuloy pa natin. Ganon ang feeling niya. Parang wala na siyang pinagkatiwalaan sa mundo. Dahil nga, ganon na lang yung panggigipit na naramdaman niya. So, siguro ganon, frustration that lead to, mga ganong klaseng pronouncement. At saka siguro, sabi, that could be the opportune time for her to make it public. Shoutout kay Ma'am Janela. Mega love shoutout. Yung alam niya na threat sa buhay niya. Sinasab publiko na niya. Nagiging opportunity yung sitwasyon na yun para malaman ng taong bayan na meron ding threat sa buhay niya. Dahil sobra naman talaga. Sobra na kahit na ordinaryong tao, ramdam na nila yung
panggigipit na ginagawa sa ating pangalawang Pangulo, Hindi alam namin naman ramdam. natin yan, no? Hindi namin naramdam. Kasi wala naman ngang panggigipit, mga kababayan, at magkaiba yung ginigipit sa pinapaamin. Tandaan nyo po yan, magkaiba yung ginigipit sa tinatanong at pinapaamin kung saan napunta ang pera ng mamamayan. Alam nyo kasi yung pinag-uusapan dito, interes ng sambayan ng Pilipino. Kaya walang nakikita ang mamamayan kung hindi dapat sagutin niya kung saan napunta yung pera ng mamamayan. Kasi siya yung itinuturo na nagbigay ng basbas kay Gina Acosta para ipagkatiwala kay Colonel Lachica yung 125 million pesos. Ganun kasimple, mga kababayan. Ano po kaya dapat sagutin niya kasi siya lang naman na nakakaalam nun. Ano po, ipagpatuloy pa natin. In the first place, saan nag-originate yan? Anong naging motivation yan? Bakit ginawa pa ng Quadcom? A simple course of action will be, itong committee na ito, mag-imbestiga ng ganito. Itong committee na ito yung field mo, ito yung turf mo, imbestigahan mo ito. Normal course of action, pero makita mo na yung grand design na talagang gusto nilang gipitin ang pamilyang Duterte. Can just imagine, Quadcom, sinama na yung EGK, war on drugs, yung Pugo, ginawang Quad Committee para iisa ang direksyon to pin down the Duterte and his allies, the Duterte Black. Ipipin down yan. Through that investigation, very clear naman, hindi matay tanga, na hindi natin alam yan. Sino? Who is behind all these committees? Di ba the Speaker of the House? Nakaw, nagbintang na. At alam natin kung anong ambisyon ng Speaker of the House. Hindi naman siguro tayo magtatanga-tangahan dito. Mismo ang vlogger ninyo dati ang nagsabi na si Speaker, mga kababayan, walang balak maging presidente. Alam niyo kung sino yung may balak maging presidente? Walang iba kung hindi si Sara. Bakit, mga kababayan? Kasi biruin nyo pa 2 taon pa lamang si PBBM gusto nang patalsikin sa pwesto ng mga taga-suporta nitong si Sara Duterte. Hanggang sa nag-inga yung tatay niya at tinatawag na bangag etong presidente, mga kababayan. At nag-rally ng maisog rally ng paulit-ulit yung mga taga-suporta niya at ang panawagan, BBM resign. Bumaba na si PBBM. So ngayon makikita nyo kung sino ba, mga kababayan, ang benefactor kung sakali na mapababa nila sa pwesto etong si PBBM. Walang iba kung hindi si Sara. Kaya yung sinasabi dito ni Bato de la Rosa na si Speaker Martin Romualdez yung may gusto na maging presidente, mga kababayan, mali yan. Ang may gusto na maging presidente at hindi makapaghintay ay walang iba kung hindi ang ating vice-presidente. Kasi siya naman na makikinabang lahat ng ginagawa ng mga taga-suporta niya at ng mga kaalyado po niya. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Pero kahit po politicized yan, yung iba naman ang sinasabi, may basihan pa rin daw yung mga investigation at may mga nakukuha daw sila ngayon na incriminating evidence. Ano naman po yung masasabi niyo sa mga ganong sinasabi nila? Go ahead. Make, pagdating sa corruption, pagawin mo patapusin niyo yung kuha para malaman natin kung ano talaga ang final dyan sa investigasyon na yan. Pagdating doon sa use of confidential funds, let the COA. Alam ko may pinababalik ang COA, mga kababayan, doon sa disallowance. Di ba may pinababalik ang COA na 78 ata o 73 million? Hindi ko alam kung naibalik na yun, ha? Constitutional body, do its mandate. Gawin nila yan. Kung may makita sila na violation, file the case. Kung ito sa AJK, kung may nakita silang worth filing, you let the OJ prosecute. Lahat naman nakita nila, gawin nila yun. Pero hindi mo pa rin ma-erase sa amin, sa aming mga nagigipit at sa mga taong bayan na nag-obserba sa what is going on sa ating bansa ngayon, na meron talagang agenda yan. Na meron talaga yung grand scheme of things na gusto nilang mangyari. And that is to demolish the Duterte Black para ma-erase si Inday Sara, si Vice President Sara, from 2028 picture.
Okay, tama, layo pa ng eleksyon pero pinoproblema na agad ni Bato de la Rosa yung pagiging presidente nitong si Sara, mga kababayan. Alam nyo, eto kung titingnan nating mabuti, etong nangyayaring na pagtatanong kay Sara Duterte, mga kababayan, yan po ay interest ng mamamayan. Ano po kasi karapatan ninyong malaman kung saan napupunta yung mga pera, yung mga tax na ibinabayad po ninyo. Karapatan ninyong malaman at magtanong sa mga politiko kung paano nagagamit ang pera ng taong bayan. At yan po yung hindi makita ng kampo nitong si Sara. Dahil hindi nila masagot kung nasa saan napupunta ang pera ng taong bayan na itinago nila sa confidential funds. Ano po na ipinagkatiwala ni Gina Acosta ng ganong kadali at ganon kabilis ng buong buo dito kay Colonel La Chica. So ngayon, mga kababayan, ang sinasabi dito ni Bato de la Rosa ginigipit dahil gusto raw maging presidente ni House Speaker Martin Romualdez, kaya ginigipit itong si Sara Duterte. Pero kung titingnan natin, mga kababayan, nung mga nagdaang maisog rally, kita naman natin kung sino talaga ang interesado na maging presidente agad kahit wala pang eleksyon. At hindi naman bulag ang sambayan ng Pilipino na talagang gustong gusto na nilang mapaupo sa pwesto etong si Sara.